Sa pagkabigla ni Kael sa pagdating din ng kanyang asawa sa gubat lawig, kasama ang 3 pang gabunan sa pagkakapansin nito, naramdaman din niya ang unti-unti ng paglalaho ng presensya ng Irahel. Ibig sabihin ay baka nakalayo na o nawala na rin sa lugar si Gregorio. Nakatakas na ito. Ngunit hindi na lang muna noon pinansin ni Kael ang bagay na yun, dahil nga sa kanyang pananabik sa kanyang asawa. Pero sa pagkakataon nga naman, mukhang sa isang labanan o digmaan pa sila magkakasama ngayon. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Pagpasensyahan nyo yung audio natin kung medyo maingay mga kabagis ha. New Year na kasi, maingay na yung mga kapitbahay. So, Happy New Year muna mga kabagis ko. Sana nawa ay patnubayan tayo ng may kapal sa 2025. At lahat kayo na mga listeners, subscribers o mga followers pa sa Facebook page natin ay maging successful sa inyong mga pangarap or goals sa buhay sa 2025. So, sa kwento na tayo. Baka magkaiyakan pa. Game! Ituon natin ang ating kaisipan muna sa Sagay Negros Occidental, sa lihim na kagubatan ng gubat lawig. Nang biglang lalapit sana si Isla kay Kael upang yakapin ito sa pananabik sa kanyang asawa. Itinaas ni Kael ang isang kamay nito at sinabing, sandali, mahal. Senyas niya ng pagpigil kay Isla, sapagkat nakataas ang mga dibinong baluti pa ni Kael noon sa katawan at alam niyang kontra yon sa katauhan ni Isla. Baka kung mapano pa kasi ang asawa niya. At dito ay bumulong ng mga ilang salita o orasyon si Kael na inihip niya sa kanyang katawan upang pawiin pansamantala ang bakod, kabal, baluti o mga enerhiyang banal na pumoprotekta sa kanya laban sa mga lalang ng kadiliman. Mabilis lang naman ang ginawa niyang yun. Kaya nang naibaba na niya ang kanyang kamay, ay siya na ang mismong sumalubong sa kanyang asawa para magyakapan silang dalawa. Mahal ko, boses ni Isla habang nakayakap. Isla, ba't ka na pa rito? Uwi ka ni Kael na may kahalong pag-aalala sa tinig nito. Kael, mamaya na ang lambingan nyo ng asawa mo. Tignan mo. Uwi ka naman ni Amador na nakatalikod na sa kanilang dalawa at sa mga gabunan. Nakatingin si Amador sa di kalayuan kung saan natatanaw niya si Senyor Lucero at Isagani na parang may mga kinakaharap na mga kalaban. Kasabay naman noon ang paglingon ng mag-asawa ng pagbitaw nila sa pagkakayakap sa isa't isa. At wika pa ni Isla ng, Si kuya, nandito ako para tulungan siya. Inaatake ang aming lipi dito, asawa ko. Parang pagsusumbong pa na wika ni Isla kay Kael. Ganun ba? Sige, tara na, tulungan natin ang kuya mo. Wika ni Kael, sabay harap ng muli sa baryo ng mga gabunan. Nakita pa niya ang ilan sa mga tao o gabunan na nakahandusay na sa lupa, sa paligid ng baryo. Ibig lang sabihin noon na hindi birong kalaban ang kaharap nila Lucero. Senyora Isla, tara na! Mukhang nahihirapan na sina Isagani na pigilan ng mga higlar. Wika pa ng isang gabunan na kasama ni Isla. Nang marinig naman yun ni Kael, mahal ko, kapag nasa laban na tayo, dumistansya ka lang sa akin pag ginagamit ko ang kakayahan ng 6 na maestro. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari kapag magpapakawala ako ng mga orasyon kapag nadikit ka sa akin. Bilin ni Kael sa asawa nito. Oo, mahal ko. Tangong sagot naman ni Isla. Tara, Kael! Aya na ni Amador. Kasabay ng halos sabay-sabay nilang pagkilos upang lumapit nga sa nangyayaring kaguluhan sa baryo ng mga gabunan. Habang nananakbo nun sila,
ay ang pagdistansya na nga ni Isla sa asawa nito at pagpapalit na ng katauhan ng sinaunang gabunan na aswang. At ilang sandali lamang, pagtilapon ng isang aswang na aatake sana kay Lucero dahil sa malakas na pagkalmot ni Isla sa pagdating sa halili ng kanyang kuya Lucero. Isla, mabuti, nandito ka na. Oo, kuya. Alam mong hindi naman kita matitiis eh. Sagot naman ni Isla ng, Lucero! Bakit nandito ang mga higlar? Wika ni Amador sa di kalayuan naman sa kanila. Medyo nagulat pa nun si Lucero sa pagdating ni Amador. Tapos ay nakita pa niya nun si Kael na nakabaluti na ng aral ng 6 na maestro. Ah? Pati ang asawa mo at si Senyor Amador? Kasama mo? Patanong na tingin niya kay Isla ng pagkabigla. Oo kuya, mas mabuti dahil dumating din sila. Tugon naman ni Isla sa kuya niya. Oo nga, mas mabuti nga. Salita ni Lucero na parang lalong nagkaroon ng mas matibay na kumpiyansa na mananalo sila sa mga higlar. At di man pansin ngayon ni Isla ay pansin na ngayon ni Lucero dahil tama ang naging desisyon nito na mga dalagit ang makaalyansa nila bago maganap ang kaguluhang ito. Nang lumapit pa ng bahagya sina Amador at Kael sa kanila, tapos ay tanguan na lang ang naganap sa pinagbuklod na pamilya ng mag-asawang dalagit at salandig. Humilera sila sa paglalakad. Nasa kaliwang bahagi ni Lucero noon si Isla kasama si Isagani at nasa kanang bahagi pa ni Lucero sa di kalayuan ay si Amador at sa kanan naman ni Amador ay si Mikael. Sabay-sabay sila noong naglakad na parang nagmamarcha patungo sa mga kalaban dahil bukod pala sa mga higlar na nando doon ay may mga kasama rin ang mga yon na iba pang uri ng aswang, lipad at lakad. Ibig sabihin lang nito ay isang digmaan ang dinatna ng mag-ama sa gubat lawig. Nang habang papalapit sila noon sa mga kalaban, Senyor Kael, kaya mo ba ang mga higlar? Tanong ni Lucero kay Kael habang naglalakad at nakatingin lang sa mga kalaban. Oo, Senyor Lucero, sa ngalan ng Ama ay kakayanin ko sila, tugon ni Kael. Kung gayon, huwag mo silang papatayin lahat. Itira mo ko ng kahit isa lang. Gusto kong makatunggali ang isa sa kanila sa madugong labanan. Gusto kong masubukan kung sino ba talaga ang mas malakas sa lipin naming mga aswang. Wika ni Lucero ng matibay. Walang problema, senyor, bigkas ni Mikael. Tapos ay walang ano-ano ay nagliwanag na ang kanyang katawan at biglang baon nito ng espadang kidlat sa isang higlar sa mismong katawan nito na bigla ang lahat ng mga gabunan na nasa likod nila Lucero dahil sa isang hari ng kadiliman na itinuturing ng mga ito ang mga higlar ay nabaonan agad ni Kael ito ng espadang pangil ng kidlat. Dahil kung hindi nyo na itatanong, wala pa sa kanilang kaalaman noon na ang isang sandata na pwedeng sumugat o kayang pumatay sa higlar ay ang bato o ang pangil ng kidlat. Pero di natin alam kung nagkataon nga lang na hawak ni Kael ang armas na ito na galing sa Tiyo Severino niya. O di kaya naman ay may kasaysayan din ang punyal ng pangil ng kidlat para sa paggamit ng 6 na maestro. Pero sa lawak ng sikreto ng kwentong ito ay hindi pa natin alam sa ngayon. Kaya't sa kasalukuyan tayo, hindi naman na noon nagtaka pa si Amador sa ginawa ng kanyang anak, sapagkat sa Bacolod nga, bago sila nakapasok sa portal, ay nakita na ni Amador na pinugutan lang ng ulo ni Kael ang isang malakas na aswang na higlar.
At sa paggunaw nga ng higlar sa pagsaksak ni Kael ng espada niya, "Senyor, meron pang natitira. Bahala na kayo at kami na ang bahala sa iba pa." Wika ni Kael na pinagbigyan naman ang hiling ng kanyang bayaw o kunyado kung tawagin noon. Sa pagkabigla ni Lucero at sa boses ni Kael, "Isla, tara na!" Wika niya, "Oo, kuya." Kilos ng magkapatid na sinaunang gabunan at inatake rin ng direkta ang mga natitirang higlara. "Sige, akin naman ang isa." Wika naman ni Amador noon, sabay batak niya ng kanyang bakos na banal. Samantalang si Isagani naman ay sumugod na rin sa iba pang aswang na kanilang mga kalaban. At si Kael ay dumistansya sa magkapatid na dalagit dahil sa dibinong enerhiya nito at pinagtuunan niya ng pansin ng mga lipad na aswang na kasama ng mga higlar. Dahil sa pagkakaalam ni Kael na wala sa kanila ang nakakalipad upang mabilis ang patayin ng mga yun, nag-orasyon ito ng saktong dasal lamang para pabagsakin ang mga lipad na aswang. Kaya naman ganito ang ginawa ni Kael. Adonai, Elohim, Sibaot, El Shaddai, sa ngalan ng dakilang Arkanghel San Miguel, tagapagdala ng hustisya, ipinapataw ko ang bigat ng liwanag sa mga nilalang ng dilim. Ang kanilang mga pakpak ay mawala, ang kanilang mga laman ay bumigat, at ang kanilang kasamaan ay bumagsak sa lupa. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, o Diyos na kagilagilalas, sa ngalan mo, gamitin mo akong kasangkapan. Ako ang magiging hukom at tagapagpuksa. Fiat lux, fiat voluntas tua. Amen. Puh! Bao ng espadang pangil ng kidlat ni Kael sa lupa matapos ang kanyang dasal. At sa pitik lamang ng segundo ay parang bumigat na lamang ang katawan ng mga lipad na aswang sa paligid na parang may isang puwersang tumutulak sa kanila pababa sa lupa. Sa pagbagsak ng mga aswang na lipad, unti-unti silang nawawalan ng kontrol sa kanilang pakpak na tila mabibigat na nga ang kanilang katawan. At habang nagaganap na nga ang paisa-isang pagbagsak ng mga aswang, binunot ni Kael ang espada, sabay lakad na nito na may tindig ng isang mandirigma. At hawak ang kanyang espada ng kidlat sa kada madaraanan nito na lipad na aswang na bumabagsak sa lupa. Gunaw ng aswang sa pagdaan ng talim ng sandata ni Kael sa katawan ng mga yun. Halos matigilan pa noon ng mga gabunan dahil sa nakikita nilang ginagawa ni Kael sa mga kalaban nila. At maski nga sila ay nakaramdam na rin ng takot sa dibinong presensya na ipinapamalas ni Kael. Samantalang si Amador naman ay, anak ko yan. Wika lang niya ng pagmamalaki sa sarili dahil nagmistulang mga uhuging bata noon ang mga aswang na lipad na walang magawa sa dasal ni Kael mula sa karunungan ng puting libro. Partida 4. Apat pa lang na ngalan ng Diyos ang binanggit niya sa unahan ng dasal niya, sapagkat nag-iingat pa siya noon na baka pati ang mga gabunan ay madamay sa dasal na ginagawa niya. At lalong-lalo na ang asawa nitong si Isla. Samantala, sa pakikipagbakbakan naman ni Lucero sa isang higlar, tumilapon si Lucero sa paghagis sa kanya ng higlar. Ngunit mabilis itong bumangon at binalikan ang kalaban niya, sabay taob ng higlar sa lupa dahil sa pagbayo ni Lucero ng kanyang tuhod sa katawan nito. Sa pagkatumba ng higlar, dito natin malalaman kung sino ang mas may superioridad sa lakas. Wika ni Lucero na tanga ng pride nito bilang sinaunang gabunan. Sabay ng pagsakay sa katawan ng higlar na nakahiga,
at bayo niya ng pagkalmot ng malapunyal niyang kuko sa pagmumuka mismo ng higlar. Napakabrutal, napakabagsik ng ginagawang pag-atake ng ni Lucero. Ngunit sa tigas ng pagmumuka ng higlar ay nagtatamo lang iyon ng di kalaliman na sugat dahil nga sa parang bakal ang kanilang mga balat sa kunat. Ngunit hindi inindaan yun ni Lucero. Hanggang sa magkanda punit-punit ang muka ng higlar nang biglang patama naman ng higlar sa kanyang mga kuko sa tagiliran ni Lucero. Ngunit hindi rin yun bumaon at bahagya lang na nasugatan si Lucero sa kunat din ng balat nito. Kaya naman nung halos punit-punit na ang pagmumuka ng higlar, hinawakan ni Lucero ang buong mukha nun, sabay mabilis na pagtayo at inihampas niya ang buong katawan ng higlar sa lupa at ginamit niyang hawakan ang muka ng higlar. At nang magawa niya yon ay naghilom na rin ang sugat ni Lucero sa tagiliran. Oo, mga kabagis, kaya rin maghilom nila Lucero at Isla ng mabilisan, kagaya ng isang kakayahan ng mga higlar. Kaya nga hindi sila takot sa mga ito dahil halos kaparehas lang ng kasaysayan ang dalawang malakas na uri ng aswang na ito. Kaya nga't hindi pa nakontento nun si Lucero ay paulit-ulit niyang pinaghampas sa lupa ang higlar na parang gusto niyang durugin ang mga buto nito sa katawan. Habang si Isla naman ng mga sandaling yun na nakikipaglaban din sa isang higlar, tumilapon nun si Isla papalayo at tumama pa ito sa sanga ng isang puno dahil sa pag-atake ng kanyang kalaban. Nagngit-ngit sa galit nun si Isla. At dito ay sagaran na ng pagiging sinaunang gabunan ang ginawa niya. Sa paghiyaw ni Isla ng matinis, biglang lumabas ang isang paris ng pakpak sa likuran nito. Napalingon naman ang lahat sa nangyaring pagbabago ni Isla, maski ang asawa niyang si Kael, sapagkat hindi parang pakpak lang yun ng paniki, kundi parang pakpak iyon ng isang anghel. Ngunit kulay itim ang bawat hibla ng balahibo nito. Kasabay ng pag-ukit pa sa mga braso nun ni Isla ng mga parang letrang may mga palawit na guhit sa pamamagitan ng pagdaan ng parang nagbabagang tinta at pagguhit nun sa kanyang balat. Ngayon din lang nakita ni Amador ang itsurang yun ng mga sinaunang gabunan dahil may mga pakpak din pala sila. Nang sa mga sandali naman na ito, nang natigilan ng lahat, ay bigla namang kumilos ang kalaban ni Lucero at nakawala ito sa mga kamay niya. Buhay pa ang higlar na kalaban niya matapos ang ginawa niya. At unti-unti na rin naghihilom ang punit-punit na pagmumukha noon. Dahil dito ay isinagad naman ni Lucero ang pagiging sinaunang gabunan nito. Biglang lumabas din ang mga pakpak niya na parang sa isang malaking ibon din ang itsura na nakaakma sa laki ni Lucero. Ngunit ang bawat hibla naman ng balahibo niya ay kulay pula na nagniningning sa kinang. Pagkatapos ay umukit din ang mga sinaunang letra sa mga braso niya. At biglang wala nang salisalita pa, atake ni Lucero sa kalaban niya gamit ang bilis at lakas ng pagaspas ng kanyang pakpak sa pagtama ng katawan ng higlar sa malaking puno. Dahil sa hampas ni Lucero dito, hawak ang leeg noon. Parang sumabog ang katawan ng higlar dahil sa ginawa niya.
Happy New Year mga kabagis ko! Putukan na! Ang galing! Lucero Isla, Sinaunang Gabunan. Tapos ang Puting Libro ni Mikael. Alright, in-end ko na dito. Sakto sa New Year pumuputok. Next upload na lang ang shoutout natin mga kabagis ko ha. Sana nga ay mas dumami pa tayo sa 2025 dito sa channel. At gayon pa man, anong handa? Magpadigo naman kayo dyan. Kahit pasopas lang o barbecue, ipadaan nyo lang sa portal o kaya gamitin nyo na lang ang isang kakayahan ng maestro para magkatikiman naman tayo ng handa. So ayun, iiwan ko muna sa inyo ang 6, part 32. Manigong bagong taon. Salamat sa suportang tunay.